Sa unang pagkakataon, ibinahagi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang detalye ng pagkikita nila ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kasama si dating Senate President Tito Soto nitong nakaraang buwan ng Setyembre. Sa kanyang live program sa SMNI, ang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apol Siquibloy. Si Gloria Arroyo in the presence of Soto, but it was not, that was not the intention of his visit to me, another one. So nag-abot kaming tatlo, at si Bong, at mayroon pang ibang opisyal dyan sa San Juan, sa restaurant, ang Emperor, kasi yan ang restaurant ko. Malapit kasi kami dyan yung kondo ko. Tinitirahan ng mga apo ko na nag-aaralan dyan. One day, nagkita kami doon. It was Gloria Macapagal Arroyo. President Arroyo said that I'm asking you to run for senator. Ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako. As in, pagod. Ayon kay Pangulong Duterte na pagamat nais ng pamilya niya na magpahinga na siya at wag nang bumalik sa politika, ay hindi muna niya inaalis ang posibilidad na muling manilbihan sa bayan. They pity me because I am really old and I should rest at this time. By this time, dapat wala na akong worries about anything. Paikot-ikot ako. Dumating si Pastor. Pastor wants me to run. Sabi ko, Pastor, I'm just putting it on the table muna. Pag-isipan ko pa. I will again consult my children. Doctor. Akala ko doctor. Una na nagpahayag si Senator Bongo na ang naging pakikita nila ni dating Pangulong Arroyo at Alam nyo kasi ganito yan, ha? Ganito yan. Marami nagsasabi, pagod na si Pangulong Duterte, baka naman matanda na yan. Sa akin ito lang. Pag senador ka ba, tatakbo ka ba? Kailangan mo bang nakatayo pag naging senador? Yung ang matandang halos nandun na yung kanang paa niya sa hukay, galaw ano pa dahil pa sinasabi. Di ba? Binibigyan pa ng importansya yung sinasabi nung matandang nandun na sa hukay yung ano niya. Nakaupo lang naman yan eh. Ano nakakapagod yan? Di ba? Yun lang naman sa akin. Nakaupo lang naman yan at hindi naman pagkagagalaw siya ho ba magsusulat lahat yan? Hindi may mga tao naman yan. Ang dami-daming abogado. Ang importante dyan, yung utak ni Pangulong Duterte at yung paninindigan niya. At higit sa lahat, siya ho ay kahit pa paano magkakaroon ng boses sa lipunan. At ang pinakamaganda nga niyan, pag siya tumakbong senador, Senate President yan, di ba? Malaking bagay yun pag siya naging Senate President, di ba? Kasi alam nyo, marami nagsasabi, bakit di nala siya mag-vice presidente? Actually, may punto naman kayo. May punto naman kayo sa pagiging vice presidente. May punto naman. Kaya lang, tandaan ninyo, kahit pa paano, in terms of function, in terms of magagawa, ang isang vice president, medyo, alam naman natin, hindi naman makakagalaw yan habang merong presidente. Di ba? Iba ho ang kontrolado mo ang Senado. Kasi marami kang mapapatupad na batas. Marami kang maaayos. Marami kang makokontrol kung ikaw ay lalong-lalo na Senate President. So kung function at function lang ang pag-uusapan natin, mas marami kang function kung ikaw ay senador, lalong-lalo na pag ikaw ay Senate President. At kayang-kaya pa naman yan. Tandaan ninyo ito. Panuorin ninyo yung istorya ni Lee Kuan Yew. Kilala nyo si Lee Kuan Yew, yung nagbebenta ng siomai saka, and then iba-iba ho yun. Ibang Lee Kuan yun. Si Lee Kuan Yew ng Singapore, di ba? Ang bata nagsimula niyan. Panoorin nyo, nandiyan sa Netflix siya, napakaganda ng istorya niyan. Hanggang pagtanda niya,
siya man ay hindi nag-prime minister ng Singapore, pero siya po ay nanatili sa gobyerno, si Lee Kuan Yew. Panoorin niyo po, hanggang sa kaduluduluan ng kanyang buhay, siya po ay nasa pamumuno ng gobyerno at pinakikinggan pa rin po siya ng tao. Importante yon kasi tandaan natin, ang mga leaders natin, pinakikinggan ho yan. Lalong, eto nga, isipin nyo to. Isipin nyo lang maigi to. Kung wala pong Pangulong Duterte ngayon na siyang nagsisiwalat ng mga kabalastugan ng mga congressman natin, kahit nga ngayong wala siyang posisyon, somehow meron pa ho siyang say. How much more kung siya ay Senate President na? Tama, mali. Di ba ho? Napaka-importante. Sabi ni Bernel, Prime Minister, yun nga po sinabi ko. Sinabi ko nga po yun. At si Lee Kuan Yew po, after niya maging Prime Minister, sorry po, nagkamali lang. Makasita naman kayo. Pagkatapos naman ng maging Prime Minister, nanatili ho siya sa gobyerno. Panoorin niyo po. Napakaganda po no, na makikita nyo ho yun at talaga nga namang marami ho nga nagawa. Kaya sa tingin ko, mas mahirap pa yung mayor o yung local government official. Yun talaga kailangan mong mag-ikot-ikot ka ng city mo. Yun talaga kasi hands-on ka dun eh. Mas mahirap pa yun. Alam mo, sabi kasi nila, eto lagi sinasabi nung iba, na nakakapagod dyan, matanda na. Naintindihan ko si Pangulong Duterte. If he chooses to be in the silent, as a silent, ordinary citizen, it's okay. Di ba? Pero yung masasabi mong tumatanda ng ganito, alam mo, eto suggestion ko, Pangulong Duterte. Sa akin lang man po to, wag ko kayo maniwala. Mr. President, mas tatanda ho kayo nang wala ho kayong ginagawa. Tandaan nyo yan. Sino ba dito yung mga matatanda na? Taas nga yung kamay. Huwag na kayo magmaang-maangan. Itaas na yung kamay ng mga matatanda dito. Sige na. Sige, nagmamaang-maangan pa kayo dyan eh. Sige, unang taas natin dito. Sino dito ang 70 years old pataas? Jimmy Kim, salamat po. 70 years old pataas. Pakitaas ang kamay. Ilagay nyo yung edad nyo, 70 plus. Yan, 70 years old, pataas. Taas nyo ang kamay nyo, hoy! Huwag na kayo mahiya dyan. Maging proud kayo na marami na kayong kaalaman. Sige, walang 70 years old, pataas. Baka di na makapag-type sa cellphone niya. Sige na nga, yung 60 years old, pataas. 60. Kita mo, buti pa si Laura. Ako 74 na. 60 years old pataas. Si Jeanine Patoy, 74. Grabe, nakaka-proud kayo, 65 years old si Elizabeth. Nako, buti, umamin, Mga 60 pataas, sige na. Yung medyo hirap na magpupo. Ay, grabe naman ba, mga usapang ganyan. Edmond Salcena. Raul Tagilig. Diego Latigo, 40 years old ka pa lang? Dungaling ka, Sige na, sige, yung 50 years old pataas. Sige na, taas sa kamay. Maraming yan. Yan ang average na nanonood dito, 50 years old. Grabe naman, 50 years old. Ayan, 50 years old. Dami, dami. Ayan na, Ang bilis na natakbo ng chat nung naging 50 years old pataas. Sabi ko sa inyo, daming 50 years old dito eh. Yung 40 years old pataas. 40 years old pataas. Sige na. Grabe naman kayo. 40 years old pataas. Sige. Ito na lang, huling tanong. 20 to 40 years old. Itaas nga kamay. 20 to 40 years old. Yan. Taas na. Ako yan. 20 to 40 years old. Hindi ko na sasabihin kung saan banda doon. 20 to 40 years old. Yan. Hindi, alam mo, totoo ito Walang biro ito, lalo na sa mga matatanda.
Tandaan niyo yan ha. Pag kayo matanda na, katulad ko, matanda na, tapos sasabihin nyo na magpapahinga na kayo, lalo mabibilis ang buhay nyo. Ulitin ko ha, sino yung mga matatanda dito? Pag kayo matanda na at ilalagay nyo sa puso't isipan ninyo na matanda na ako, magpapahinga na ako. Asahan mo mga 5 taon na lang, tigok ka na. Bakit? Sinabi mo na eh. Walang biro ah. Pagka sinabi mo matanda na ako, papahinga, re-retire na lang ako. Maniwala ka sa akin, yung utak mo pupurol yan. Totoo yan. Walang biro. Alam mo, panoorin nyo yung documentary sa Netflix, yung napakaganda ng mga edad na tumatanda hanggang 100. Yung centennial ba yun? Yung basta, yun yung nakalimutan ko ng title nun sa Netflix. Grabe, alam mo, isang reason kung bakit tumatanda yung mga yon, it's because they're still doing something. And they still feel they have a purpose in life. Isang factor yon para yung blue zone yan, para ikaw ay tumagal sa buhay mo, you should know and understand that you still have a reason to live. Next, you have a purpose why you are living. Importante yan. Pero yung mga nagsasabing, 50 na ako, mamamatay na ako, papahinga na lang ako. Sabi ko sa inyo, 5 taon na lang. 5 taon na lang tatagal ninyo. Walang biro kasi napaka-importante. Kaya nga, Mr. President, maniwala ko kayo sa akin, tatanda ho kayo lalo pag nagpahinga kayo at hindi kayo naging aktibo. Naku po, lalong yung... Hindi ho ito haka-haka. Ito'y may pag-aaral. May pag-aaral. Dapat ang mga matatanda, nagbabasa pa yan, nagme-memorize pa yan. Kasi tandaan ninyo, brain is like a muscle. Actually, brain is a muscle. If you don't exercise your brain, magpapahinga na ho yan. Kaya yung mga matatanda dito, huwag nyo nga hayaan na, hindi, retire na ako. Hindi na, wala na akong gagawin sa buhay ko, kukuyakoy na lang ako. Lalo kayong tatanda. Maniwala ko kayo sa akin. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte na parang ang dating pagod. Oh, I understand. Maybe he is tired physically. Nakakapagod nga naman yung 6 na taon ng pagiging presidente sa mga matitigas na ulong Pilipino. Nakakapagod yun. Pero ako, maniwala kayo, pag si Pangulong Duterte, eventually talagang nawala na sa government, pati yung kanya mga sinasabi, for sure yan. For sure, siya po ay lalong tatanda. Maniwala ho kayo sa akin. Maniwala ho kayo sa akin. Kaya dapat, Mr. President, i-exercise mo pa yan. Maaari pa kayo exercise. Magpaano kayo sa mga nurse. Biro lang, Mr. President, ha? Hindi kaya nga alam mo dapat, Mr. President, ako parang hindi ko naman nakikita si Pangulong Duterte nag-golf-golf, di ba? Mr. President, karaoke yan. Maganda yan. Kasi si Mr. President, di na siya umiinom. Hindi na umiinom yan. So, pwede dyan, karaoke na lang. Tapos may kausap kayong... totoo. Para mag-function pa yung Ito ay upang higayatin ng dating Pangulong Duterte na mas maging aktibo sa politika. Magugulit ang nanguna si dating Pangulong Duterte sa survey ng mga posibleng kumandidato sa pagkasenador na ginawa ng Publicus Asia nitong Setyembre o ang Pahayag 2023 Third Quarter Survey. Sa survey na ito ay nakakuha ng 47% voter support si dating Pangulo. Kaya nga alam mo, ito antayin ninyo. Ito yung dati, okay? Ngayon, since na naglabas na ng statement si Pangulong Duterte, tingnan ninyo. Sa susunod na survey, naku po, magna-number 1 yan. Totoo. Ako talaga, walang biro para sa akin. Number 1 kong senador, si Pangulong Duterte. Tapos Senate President, ang sarap nun. Ang galawan sa Senado.
Hindi kasi alam mo, ito walang biro. Malaking bagay yun eh. Akala kasi nung iba, presidente lang ang sagot sa bayan. Hindi. Tandaan ninyo, importante rin ang Speaker of the House. Kaya nga tingnan mo ngayon, nabubulilyaso. Kasi walang niya yung Speaker of the House natin, walang hiya. Hindi nahihiya.